ay namayani ang mga dilawan na nagpahirap sa ating bansa. Ngayon ay February 25. Alalahanin natin na itong petsa na ito, February 25, ang isa sa pinakamalagim na yugto ng kasaysayan ng ating bansa maraming taon na nakalipas. Dahil dyan ay namayani ang mga dilawan na nagpahirap sa ating bansa at naglugmok sa ating ekonomiya at pumigil sa pag-unlad ng ating bansa. Kaya yan ang ating iisipin na leksyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ngayon ay tayo ay wag nang maniwala sa mga propaganda at mga reklamo na wala namang katuturan. Sinasabi nila na yung bigas daw ay hindi na naging 20 pesos. Talagang nagkaroon ng matinding problema sa buong mundo sa bigas sapagkat nagkaroon ng Ukraine War. Noong pinangako yan ni Presidente Bongbong Marcos ay wala pa yung mga elemento ng pagtataas ng bigas kagaya na lamang ng Ukraine War sapagkat dyan nanggagaling ang mga murang abono at pataba sa lupa para magkaroon magandang pag-ani sa palay. At ngayon din ang panahon ng drought. Yung El Nino ay talaga namang lahat ng bansa, mga rice-producing countries, ay naapektuhan din. At yung mismong mga bansa na may malalaking mga ani ay nagpigil ng kanilang pag-export sapagkat sila rin ay nagkakaroon ng krisis din sa bigas. Ang katotohanan, ang Pilipinas ang isa sa may pinakamababa na bigas. Pinakamababang presyo. Kung dito lamang sa Southeast Asia ay makikita natin na mayroong mga bansa na mas maunlad, na mas mahal ang bigas. At yung pagmamahal naman ng mga bilihin ay buong mundo ay nagmamahal ang bilihin, hindi lamang sa Pilipinas. At yan ay matapos ang pandemya ay unti-unti naman tayong bumabangon. Kaya huwag kayong maniwala dyan sa mga paninira ng iba na hindi daw nakamit yung pinangako. Noong panahon din ni Presidente Duterte, ang pangako sa atin ay 15 pesos lang ang bigas. Hindi rin naabot yon. Gustuhin man niya, may mga external factors na hindi natin mapigilan. Kaya huwag tayong magmadali. At sa programa ng Marcos administration ay ginagawa natin ng paraan na mapataas ang ani ng ating agrikultura upang tayo ay makamit ang pagbaba ng bigas at ang iba pang bilihin. Yan naman ay tinatrabaho naman ng Marcos administration. Kaya huwag tayong magpapadala sa mga reklamo ng iba na wala namang katuturan. Sinasabi nila napakahirap daw. Pumunta kayo sa mga mall, punong-puno kahit na anong araw. Pumunta kayo sa kalye, napaka-traffic, ang daming bagong kotse, ang daming may pambili ng gasolina, ang daming may pambili ng sasakyan. Paano mo nasasabi naghihirap mga Pilipinas? Pumunta ka sa mga mall, nakikita mo, hindi lamang mayayaman yung sinasabi nila na nagkakaroon ng panggastos, kundi kahit na sino na nagkakaroon ng pagkakataon na mamili at gamitin ang kanilang pera. Meron mang naghihirap, yun naman ay tinutulungan din naman ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng DSWD, yung tupad, yung food stamp at yung mga ayuda. Sila ay talagang kailangan bigyan sapagkat sila yung walang pagkakataon na magkaroon ng sapat na hanap buhay dahil na rin sa kakulangan ng edukasyon at ng kakayahan at skills. At yan naman ay ginagawa natin ng paraan. Basta tuloy-tuloy lang tayo at ating asahan na ang gobyerno under President Bongbong Marcos ay gumagawa ng lahat ng paraan upang mapabuti ang kalagayan ng lahat ng Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay! Mabuhay ang bagong Pilipinas!